Nahulikam ang salpukan ng dalawang sasakyan sa National Highway sa Mangaldan, Pangasinan. Nag-counterflow ang gray na hatchback nang mabangga ang kasalubong nitong pulang kotse. Nagpaikot-ikot ang nag-counterflow na sasakyan at halos mahagi pang isang SUV. UP at parehong nagtamo ng sira ang dalawang kotse. Walang nasaktan sa mga sakay ng kotse na nag-areglo na. Innovation naman tayo for ocean navigation dahil tampok natin today isang AI-based underwater robot na kayang makakuha ng iba't ibang underwater data kabilang ang pag-detect sa oil spill. Tara, let's change the game! Underwater robot na kayang i-monitor ang travel time at layo ng biyahe ng ilang sasakyang pandagat. Maging ang coral health o kondisyon ng bahura, populasyon ng isda, temperatura ng tubig, taas ng alon, even detection ng langis o oil spill. All-in-one app, real-time. Pero teka, is that even possible? Yes na yes with Project Wave, short for the Way to Aquatic Ventures and Explorations, developed by students from Dr. Yanga's Colleges Incorporated. Katuwang niya ang underwater robot na si Jean, which stands for Guided Exploration and Navigation Equipment. The competition that we joined, my theme Husha, which is submerged, which focuses on tackling the challenges that ocean explorers face in the ocean. We noticed na meron pong app for land navigation. We thought na why not po have that as well in water. Yung mga features ni Jean, yung mga sensors niya, yung mga data na ko-collect nun, ay redirect po siya sa app. So the users can see po kung ano yung mga data po na yan. Dito sa aming app ay may feature din na makakapamili ka kung anong transportasyon ng iyong gagamitin at malalaman kung ano ang distansya ng inyong biyahe. Ay mag-search tayo ng starting location. Sabihin natin ay galing tayo sa Bukawi at pupunta tayo sa Upper Reef. Lalabas dito ang ruta ng iyong dadaanan. At ang isa pang feature dito sa aming app ay malalaman mo kung ano ang distansya gamit ang iba't ibang transportasyon. Katulad na lamang ng yacht, ship at boat. Try natin ang boat. The approximate distance from Boca, Bulacan to Apo Reef is 238 kilometers. Malaki ang papel ng Artificial Intelligence o AI sa programming ng app na layo ng developers makatulong sa pag-aaral ng marine ecosystems. We decided to use AI po since we like to incorporate yung nga po, yung pagbibilang ng fish so we can help the fishermen. Nadedetect niya rin po yung coral health in which madedetect po ng camera yung color po ng coral para po ma-indicate kung bleached po ba ito or not. Ang real-time data na papasok sa app katulad ng abundant presence ng fish o isda o di kaya naman potential oil spill, alam nyo bang agad-agad yan maipapadala sa mga otoridad via text message? Sa ngayon ay sumalang na for testing ang proyekto na ginawarang third place sa challenge category ng sinalihang kompetisyon. Here po in our school, we're trying to create robots or inventions. We call it working prototypes. So it's not just a mere idea. So real-life solution to real-life problems. A game-changing invention for ocean navigation and exploration. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier. Changing the game! Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. May plano na ba kayo ngayong weekend? Huwag na kayo puro drawing. Kulayan na natin yan. Pakisali tayo sa isang grupo sa Makati na nagsasama-sama tuwing weekend para mag-watercolor painting. Sa dami ng problema sa trabaho, bahay at maging sa kalsada, paano kayo nagdi-distress? Ang nakilala namin na grupong ito, nagkikita-kita tuwing weekend sa mga cafe sa Makati para magpinta. Ito ang Weekend Watercolor Circle na tinatag ng architect na si Verhel. Every weekend, nag-gather kami just to relax, have fun, and to do watercolor. A platform or a space for us to connect. Yun yung pinaka-essence ng community namin. Kahit newbie sa pagpipinta, welcome daw na sumali sa kanila. Tuturuan naman daw kasi kayo ni na V at ang mga kasama niyang watercolor artist ng mga basic watercolor techniques. Mainly, we do kind of workshop pero more on jamming type of workshop. So, hindi lang siya very tiptoed or technical na workshop. Masaya nga kasi yung
mga motivation ng mga joiners is iba-iba. Yung mga gusto lang nila mag-relax after a very tiring week. Yung iba naman gusto makalimot, parang nag-move on. Ang nagsimula lang na passion project ni V, ngayon ay meron ng mahigit 1,000 joiner o miyembro. Ang nurse na si Choi, sa pagpipinta raw na piling idaan ng mga stress niya sa trabaho. It provides comfort or different channel para i-express yung creativity kasi iba kaming fields. This created my passion to do arts or pursue some things other than what I do. I feel recharged every after session. Kung may mga gustong sumali, may page kami sa Instagram na pwede nilang i-DM. Everyone's welcome. Kapag may hobby tayo, nasa present moment tayo. Kaya nababawasan yung overthinking at rumination. Mahalaga ito kasi ang hobbies, nagpapakalma ito ng utak. Tingnan natin na hindi lang pampalipas oras ang hobbies. Ito ay also a psychological tool para maibalik ang balance ng isip at damdamin. Kuya Kim, ano na? Ang pagpinta gamit ang tubig at pigment nagsimula noon pang sinaunang panahon. Nung Paleolithic era sa Europe, natural pigment ang ginamit para magpinta sa mga kuweba. Ang mga ancient Egyptians naman, watercolor ang pinangguguhit sa kanilang mga manuscript. Habang ang mga Chinese, ginamit nila ito sa painting at calligraphy. Ang watercolor na nakasanayan na natin ngayon, na-develop naman noong 19th century. Mixture ito ng 4 na ingredients. Pigment na siya nagbibigay ng kulay, gum arabic na nagsisibing binder, additives para mabago ang consistency, kulay at lifespan, at syempre, tubig. Pero alam niyo ba kung ano naman ang ginamit para ipinta ang tinuturing na oldest painting sa kasaysayan? Ito ang cave painting na nadiskubre noong 2017 sa Leang Karampuang Limestone Cave sa Indonesia. Ang imahe ng isang baboy damo, pinapalibutan ng 3 katao na pag-alamang hindi bababa sa 51,200 years ang tanda. Kaya ito ang tinuturing ngayong oldest painting sa buong mundo. Ang ginamit para ipinta ito, pinulbong ochre o earth pigment na hinaluan ng tubig. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Basta para sa kanyang dream home, kaya lahat ni Kylene Alcantara. Kaya naman focus ngayon si Kylene sa kanyang projects. Makichika kay Aubrey Carampel. Tipid mode this year si Sparkle star Kylene Alcantara dahil isa sa marami niyang goals. Team house ko para sa aking pamilya. Para syempre settled na sila. And then yung dream house ko naman talaga na para sa aking sarili in the future pa po yun. Yan din ang reason kung bakit malaking bagay sa kanya ang sunod-sunod na trabaho at endorsements. Excited na siya sa kanyang upcoming drama series na hindi pa pwedeng i-reveal. Isa sa mga kasama ko dito, isa sa mga tinitingala kong artista sa henerasyon namin. Dahil alam ko na marami ako matututunan sa kanya as a person and of course as an artist. Nagkwento naman si Kylene sa dinaluhang celebrity event hosted by star maker at Sparkle GMA Artist Center Consultant Johnny Manahan last weekend. Siyempre si Mr. M naging tatay-tatayan ko rin yan eh. And until today, si Miss Mariol and Mr. M, they're still guiding me step by step sa kung anong pwede ko pang gawin sa aking career. So ang sarap sa pakiramdam na may ganong relasyon pa rin kami. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. 2 ang sugatan sa pagsabog ng tangke ng diesel sa compound ng isang pabrika sa Valenzuela City. Nagpaalala naman ng Bureau of Fire Protection kung paano rumesponde at makaiwas sa ganitong insidente. Nakatutok si Mark Salazar. Biglang sabog ang underground diesel tank na ito sa isang factory compound sa barangay 20 Reales, Valenzuela City. Nangyari po itong tank explosion noong 8:31 ng umaga, March 14, 2025. Na-fire out po siya 10 minutes lang po. Mabilis man naapula, 2 manggagawa pa rin ang sugatan. Yung una po kasi, nataranta po kasi yung isa pong tao dun sa nadapa lang po siya. So, konting galos lang po. Yung isa lang ho, medyo, na ano lang ho, yung sunog lang ho yung buhok niyang katiting. Inaalam pa rin kung bakit sumabog ang tangke na dapat wala ng laman. Tinitingnan po kasi kung idadaw na po yung tangke or hindi pa po. Yun po ang tinitingnan po ng mga investigador kung ano po yung cause
kung bakit po nag-explode po yung tank. May humarap na isang empleyado pero hindi umano autorisadong kumatawan sa pabrika. Sinusubukan pa naming makausap ang may-ari. Payo ng mga autoridad para makaiwas sa ganitong insidente, mag-ingat kahit sa mga simpleng gawain gaya ng pagwe-welding o pag-acetylene o anumang power tools. Dapat po meron pong standby na fire extinguisher. In case po na may magkaroon ng sunog. Hamon naman sa mahigit 200 lang na bumbero ng lungsod ng mahigit 20,000 establishmento roon, kabilang ang maraming pabrika. Kaya nagsasanay sila ng mga pwedeng makatuwang sa pagresponde o yung force multipliers tulad ng mga volunteer. Pati mga residente sinasanay. Kaya po kami naglunsad ng Fire Olympics para po mulat po alam po nung mga tiga-barangay kung ano po yung gagawin in case na magkasunog po sa barangay na nasasakupan nila. Tinuruan po sila kung papaano po extinguishment ng fire, bucket relay. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, mainit pa rin ngayong weekend pero may tsansa pa rin ng ulan. Base sa Heat Index Forecast ng Metro Weather, mainit pa rin bukas sa ilang bahagi ng bansa lalo na sa Dagupan, Pangasinan, Apari, Cagayan at Zamboanga City na nasa 42 degrees Celsius. Sa Metro Manila, 37 hanggang 40 degrees Celsius. Yan sa Naiya, Pasay at Science Garden sa Quezon City ngayong weekend. Dulot pa rin niya ng easterlies o yung mainit na hangin galing Pacific Ocean. Posible ring bumalik ang ihip ng amihan sa susunod na linggo at titignan kung ito na ang huling bugso bago ang tag-init. Base naman sa datos ng Metro Weather, maaliwalas ang panahon sa malaking bahagi ng bansa sa weekend maliban sa thunderstorms lalo bandang hapon o gabi. Posibleng ganyan din sa Metro Manila. May kanya-kanyang pagkilo sa mga pro at anti-Duterte sa iba't ibang lugar. Dito sa Maynila, nagtipon muli ang ilang naulila dahil sa mga extrajudicial killing sa Duterte drug war. Git nila, managot din ang iba pang sangkot bukod kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatutok si Rafi Tima. Mula sa UP Manila, nagmarcha ang mga estudyanteng ito sa kahabaan ng Taft Avenue patungo sa UP PGH. Dito, sinalubong sila ng ilang kaanak na mga namatay sa kasagsagan ng drug war. Tangan nila ang mga kandila na itinirik bilang alaala sa mga naging biktima ng giyera kontra droga. Lahanin natin ang bawat biktima noong rehimeng Duterte. Kasama sa mga nagrally si Nanay Purisima. Pinasok daw ng mga pulis ang kanilang bahay sa Caloocan, Agosto noong 2017. Pinalabas siya at pinaslang ang kanyang asawa. Basta nasimulan na po, masaya na po kami. Lalo na siguro kung mahatulan na po siya, mas masaya po kami. Magkakamit na po natin yung justisya. Bukod sa Maynila, nagmarcha din ang ilang kabataan sa Quezon City mula UP Diliman patungong Katipunan. Panawagan nila, hindi lang ang dating Pangulo ang arestuhin. Dapat din daw panagutin sina dating PNP Chief at Senator Bato de la Rosa at iba pang sangkot sa madugong war on drugs. Ang mga ganitong pagkilos, asahan daw na magtutuloy-tuloy hanggang sa magsimula ng mismong paglilitis at paghatol sa dating Pangulo. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Nagkasarin ng mga pagkilos ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakatakdang humarap sa ICC maya-maya. Hiling nila, mapauwi na sa bansa ang dating Pangulo. Nakatutok si John D. Esteban ng GMA Regional TV. Napuno ang mga kalsada ng Hulos Sulu ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagsagawa ng peace rally. Hiling ng mga nasa Bungaw, Tawi-Tawi, mapauwi na raw ang dating Pangulo na nakatakdang humarap sa International Criminal Court ngayong gabi, oras sa Pilipinas. Ito rin ang panawagan ng mga taga Davao City na gabi-gabing nagsasagawa ng prayer rally sa Rizal Park mula nang arestuhin si dating Pangulong Duterte. Sa Isabela City, Basilan, dumagsa rin ang mga supporter na lumahok sa peace rally sa Plaza Rizal. Sa Molave, Zamboanga del Sur, sabay-sabay nagpailaw ng flashlight ang supporters at nag-alay ng kanta para sa dating Pangulo.
Sa Iligan City, nagmarcha rin sa kalsada ang mga taga-suporta ng dating Pangulo sa isang rally. Sinunog pa nila ang ilang larawan ni Pangulong Bongbong Marcos. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, John D. Esteban, nakatutok 24 oras. Nagkasarin ng mga pagkilos ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakatakdang humarap sa ICC maya-maya. Hiling nila, mapauwi na sa bansa ang dating Pangulo. Nakatutok si John D. Esteban ng GMA Regional TV. Napuno ang mga kalsada ng Hulos Sulu ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagsagawa ng peace rally. Hiling ng mga nasa Bungaw, Tawi-Tawi, mapauwi na raw ang dating Pangulo na nakatakdang humarap sa International Criminal Court ngayong gabi, oras sa Pilipinas. Ito rin ang panawagan ng mga taga Davao City na gabi-gabing nagsasagawa ng prayer rally sa Rizal Park mula nang arestuhin si dating Pangulong Duterte. Sa Isabela City, Basilan, dumagsa rin ang mga supporter na lumahok sa peace rally sa Plaza Rizal. Sa Molave, Zamboanga del Sur, sabay-sabay nagpailaw ng flashlight ang supporters at nag-alay ng kanta para sa dating Pangulo. Sa Iligan City, nagmarcha rin sa kalsada ang mga taga-suporta ng dating Pangulo sa isang rally. Sinunog pa nila ang ilang larawan ni Pangulong Bongbong Marcos. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, John D. Esteban, nakatutok 24 oras. Ipinasilip ng COMELEC ang mga transparency server kung saan pwedeng ma-access ng media at mga political party ang magiging resulta ng eleksyon 2025. Bukas ng hapon naman matatapos na ang pag-imprenta ng mga gagamiting balota. At nakatutok si Chino Gaston. Ayon sa National Printing Office, halos kumpleto na ang pag-iimprenta ng mga balotang gagamitin sa eleksyon 2025. Bukas, makukumpleto na ng National Printing Office ang pag-iimprenta ng higit 69 million na mga balota na gagamitin sa darating na eleksyon. Ikinatuwa ito ng COMELEC dahil nasusunod daw ang kanilang itinakdang schedule higit kumulang 2 buwan bago ang eleksyon sa Mayo. Matatanda ang nagkaroon ng 2 linggong setback nang umulit sa pag-imprenta ang COMELEC sa utos ng Korte Suprema na isama sa balota ang mga itinuring ng COMELEC na nuisance candidates. Yung unang challenge natin ay noong nagpalabas ng TRO yung Supreme Court dahil napilitan tayong magsimula na mag-imprenta ng mga balota. At isa pa yung space ng NPO. Kaya ang COMELEC ay naggamit rin ng isa pang facility sa Amoranto dahil nga maliit na yung space ng NPO. At dito naman sa BIS, mabilis naman ang pag-imprenta at ang isang challenge dito, yung pag-segregate ng mga na-print out na VIS. Ininspeksyon kanina ng Commission on Elections ang satellite site ng National Printing Office sa May Kawayan, Bulacan, kung saan iniimprenta naman ang mga Voters Information Sheet o VIS. 37 million o lagpas sa kalahati na ng mga VIS ang naimprenta na. Makukumpleto daw ang printing ng VIS bago ang katapusan ng buwan. Ipinakita rin ng Commission on Elections sa media at mga election watch groups ang transparency server sa Data Center 3 sa Makati. Nakalagay ito sa isang selyadong kwarto at mahigpit ang seguridad. Isa ito sa servers ng COMELEC na direktang tatanggap ng transmission mula sa bawat presinto sa buong bansa at gagamitin ng media para ilabas ang bilang ng mga boto. Pagka pinadala mo na yung result mula sa presinto, ay matatanggap nila ang result sabay-sabay. Matatanggap ni PPCRB, ni NAMFREL, ni Lakas, ni Nationalista Party, ni media, may server sila, yung result mula sa nag-iisang presinto na yan. So kung meron po tayong 94,000 precincts, yung 94,000 precincts sa buong Pilipinas, magpapadala lahat siya ng result sa mga entities na yan. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Tarayan, sagutan at puksaan. Ganyan ka-intense ang abangan sa mga karakter ni Navina Morales at Gladys Reyes sa bagong afternoon prime series na Cruz vs. Cruz. Si Gladys, may first time na gagawin sa 4 na dekada niya sa showbiz. Yan ang chika ni Aubrey Carampel.
Bukod sa intense na confrontation scenes, mabigat din daw ang drama sa upcoming Kapuso Afternoon Prime Series na Cruz vs. Cruz. Ang dalawang Mrs. Cruz, gagampanan ni Gladys Reyes at nang nagbabalik kapusong si Vina Morales. Si Neil Ryan Sese naman si Manuel Cruz. Hindi naman naubos yung luha ko, pero out of 25 scenes, most of the scenes, actually all of the scenes were me, and puro iyakan. So maghanda ho kayo ng tissue, ha? Tarayan, sagutan, yon talaga, puksaan na mangyayari. Meron akong ginawa dito na in my 40 years existence in showbiz industry, ngayon ko lang ginawa. Kasama rin sa cast si Pancho Magno, na kasalukuyan ding napapanood sa Lolong Bayani ng Bayan bilang ang fighter na si Franco, na complete opposite daw sa kanyang role sa Cruz vs. Cruz. Yung physicality nito more on emotional. Ka-eksena ko eh. I mean, di ba? It's talagang motivate ka na ibigay yung more than 100%. Gaganap bilang mga anak ni Vina sina Christopher Martin, Elijah Alejo at Lexi Gonzalez. Challenging daw ang role ni Lexi dahil marami raw pinagdaanan ang karakter niyang si Andrea. In real life, marami ring challenges si Lexi bilang artista, estudyante at entrepreneur. Kinakaya naman, challenging, pero ganun talaga, wala namang madaling bagay, kumbaga, na ginagawa. Mahirap ang work, mahirap mag-aral, mahirap mag-startup ng business, pero ganun talaga. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. And that ends our week-long chikahan. Sa ngalan ni Iya Arellano, ako po si Janina Chan. Happy weekend mga kapuso. Miss Mel, Miss Vicky, Sir Emil. Happy weekend, Janina. Salamat, Janina. Thanks, Janina. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.